Si Mikal Bridges ang tinatawag na NBA Iron Man. Nag-take pride na kasi ang player na ito na never siyang makamiss ng isang basketball game unless na talagang siya ay injured at hindi kayang maglaro. Alam nyo ba, Goat Fam, na simula high school si Bridges up to college hanggang sa kanyang NBA days para sa Phoenix Suns, Brooklyn Nets at New York Knicks ay never itong nakamiss ng isang official basketball game. Ganyan katatag ang katawan ng player na ito na never nagkaroon ng injury in playing all of those games. Para sa official numbers, ay naglaro nga ang 6'7" versatile wingman ng 602 games sa NBA kasama ang regular season at playoff basketball without missing kahit isa sa mga ito. After being a great number 1 sa Nets, ay kinuha nga siya ng New York bilang maging direct counter nila Jason Tatum at Jaylen Brown. Bagay na pinatunayan sa atin ni Bridges sa isang crucial Game 1 ng Celtics at Knicks sa East Semis. Siya ang naging tagabantay ni JT at JB at despite struggling sa offense all throughout the game, ay nanatili siyang locked in sa depensa. Kaya naman sa pagpasok ng overtime ay napanood na natin ang totoong importansya ng laruan ni Bridges. In just 5 minutes of action sa OT ay nagkaroon si Mikal ng 2 steals, 1 block at isang 3-pointer para nakawin na ang Game 1 sa home team ng Boston. Siya pa nga ang nakakuha ng game-winning steal sa 3-point attempt sana ni Jaylen Brown. Nagtapos pa ang Knicks forward na merong 8 points, 7 rebounds and 6 assists. At naglaro nga siya ng total of 51 minutes sa buong game para tulungan ng kanyang team na makuha ang panalo sa laban na ito. Talagang ipinakita ni Bridges na siya ang Iron Man ng NBA sa larong ito, Goat Fam. Nakauna na ang New York Knicks sa Boston Celtics, Goat Fam. Matapos nga silang matambakan by as much as 20 points sa kalagitnaan ng third quarter, ay unti-unting bumangon ang resilient team ng Big Apple. At 1 point pa nga ay nakakuha sila ng 6-point lead sa dulo ng fourth quarter. At inakala ng lahat na tatapusin na nila ang laro dito. Subalit lumabas pa rin ang poise at experience ng Seas at nagawa pang maipasok sa overtime ang laban. Dito na nga gumawa si Mikal Bridges na siyang kumuha ng game-winning steal para sa New York at tuluyan ng sinelyohan ng kanilang 20-point comeback win. As per usual ay si Jalen Bronson ang nanguna sa New York with a series of clutch threes at nagtapos with 29 points, 4 rebounds and 5 assists. Tinulungan siya ni OG Anunoby with his own 29 points, 4 boards and 3 dimes na sinamahan pa ng 6 na 3-pointers made. Para sa Boston naman, Goat Fam, nagkaroon ng below average games ang dalawa nilang superstars in Jason Tatum and Jaylen Brown. Tinapos ni Tatum ang laro na merong 7 of 23 field goal shooting, samantalang si Brown ay may equally inefficient na 7 out of 20 sa field. Susubukang bumawi ng Boston Celtics sa Game 2 na gaganapin pa rin sa kanilang home court on May 8, 2025, 7 AM oras dito sa Pilipinas. Sa ngayon ay nanakaw muna ng New York ang home court na susubukang makakuha ng commanding 2-0 lead sa serye na ito. Ano sa tingin nyo, Goat Fam? Makatabla nga kaya ang Boston o kukunin na ng New York ang 2-0 lead sa pagpunta ng laban sa kanilang bahay? I-komento nyo lamang ang inyong opinion sa baba at babasahin nating lahat yan.